Yung You know Alice what? Gold, no? Yes! Alice Gold. You know For what? sure. Medyo talamak na rin siguro yan, kaya I'm not gonna be surprised if we're gonna see it fresh from our graphics Sir, since, you know, what's it's your the 8th command? anniversary, it's the 8th birthday of MLBB. So sisimulan na natin kagad with a really crucial matchup. Faramis and Fanny ang tatanggalin ng TLPH. Meanwhile, Phobius naman para kay Coach Panda at RSG. Yeah, alam mo, yung chip ay lagi nasa first ban niya ng red side. Ayan na. Nahanap ko I kasi. literally May, invented one. Hanap po kasi. Pag nakikita ko kasi, tapos walang chip doon sa first ban, parang may mali. Parang mali. Pero syempre, Coach Panda yan, sabi niya, sinasay ko lang kita. Grabe. Ibaban ko pa rin yan. Week 7 na tayo, hindi pa din tayo nakakita. Hindi na magpapakita yan si Chip. Nilagyan ng stun yung first kill. Dati slow lang yan eh. 'Di ba? So lalo pang, nerf yung Y-walk. Pero nakaka-bad trip kasi yung level 1, may rumaragas ang chip sa mid lane na bigla kang may stun, may kasunod na follow-up CC yun mula sa Bad mage. trip eh. Tapos biglang susunod yung kalaban jungler. So mas nakaka-bad trip siya sa early game. And again, super importante ng early game dito, especially for both sides. TLPH, pag nakalabas na ng early game ng payapa, na doon na nagtutuloy-tuloy yung kanilang laro. But you don't also want to give RSG a very good game kasi ito rin talaga yung team. Kaya nga sila tinaguri ang Raiders na kapag nakakuha ng early game start, ay tuloy-tuloy din yung pagwasak ng momentum. And alam mo, I think it was MPL Philippines Season 11 na kung saan nasabi ko yata na feeling ko may triumvirate nun ng teams. Oo. Blacklist defeats RSG Philippines. RSG Philippines defeats Echo Proud at the time. And then Echo, sila yung nakikipagkontrahan against RSG Philippines. So nandun tayo na alam natin sobrang lalim ng Yep. rivalry between these two teams. You know, I noticed that you guys have been, you know, eyeing yung early game potential ng RSG. But I would just like to go back dun sa TLPH na drafting woes nila. Para ba sa inyo, what were some of the complications that TLPH had to go through dun sa mga recent losses I'm nila the that they had priestess to of address primal today? lightning. I'll be completely the hunter honest, of with all Cart the Easy, evil medyo gods. minimize yung drafting woes na yun. With Zyda, usually yung ginagawa ng TLPH is first pick nila yung Roger, tapos inaalaw nila yung flex na magkaroon ng chance kumuha ng assassin dito si Zyda sa second phase. So protektado lagi yung jungle role ng TLPH. But again, this time around, wala na kasi yung Roger. Tinanggal pa ng RSG yung Edith, so medyo limitado dito yung TLPH. Yeah. Either ipakita nila yung jungle role, yung jungle dito, or makahanap sila ng isa pang hero na pwede mo i-flex either on XP or roam para at least matago mo yung gold lane and jungle sa second phase. So malaki yung factor na tinanggal dito ng RSG yung Edith kasi now, TLPH, they cannot hide behind the Roger flex anymore. So they go for the Julian. Yeah. And yung Julian, no, we haven't seen this Julian being picked still na ginagamit sa position 4 here in this entire season. But then, alam natin na may possibility na gano'n ang mangyayari. Meanwhile, for RSG Philippines, since pick na yung Julian, they can opt to go for a later jungler. Secure muna sila ng the likes of Harith, kasi naba na din yung Moskov, or Alice. Ang aga naman ng Alice. Matilda, pwede din kasi open yung Matilda red. Harith Matilda, no? Actually, nagulat nga ako na lumusot yung Matilda. Usually, ang nagbaban dyan, well, actually, ano ba naman hati-hati. Kasi if open din ng Hayabusa, kailangan mo iban yung Matilda sa blue side. And may mga teams din naman na nagbaban ng, okay. Scratch na Matilda conversation. Let's talk about this. Khalid and Cho. Guys, Ang, I leave the floor to you. okay. Ginamit to last week ng TLPH. And sila yung unang nag-debut ng Khalid pick. Yung one-time pick na yun, galing yun kay Sanford. Oo, yung talagang binarurot yung Nolan doon sa jungle. Level 1, finikera ng Rome, tsaka ng XP. For me, it's slightly early. Kasi ang Yep, weakness maaga. dito ni Khalid is very conditional pagdating sa matchups. Pero ang kinagandahan naman dito is may flex pa rin naman in a way na pwede mo pa rin sabihin na XP Cho tapos Rome Khalid kasi may gumagawa niyan yung mga Rome Yeah. Khalid. Lalo pat na nauso na yung Thunderbelt build and na-experience ko rin actually nakaka-bad trip yan yung Khalid na naka-Thunderbelt. May slow na. Tsaka nag-heal kasi, hindi kailangan umuwi. Wala pang mana, di ba? But there goes the Matilda and Arlott. Ang kinagandaan dito sa Arlott pick, he wins both Cho and the Khalid matchup. Ang lamang lang ng Cho XP sa Arlott is mas mabilis siya makaikot. Pero again, if this is an XP Khalid and then ang katapat niya is Arlott, medyo mahihirapan dito yung RSG. Yeah. And lagi natin na pag-usapan, no? Isa sa mga primary goals ng isang Khalid, especially kapag nag-Raging Sandstorm na siya, i-displace yung kalaban. And isa sa mga ways for you to be able to avoid that displacement is to have a high mobility hero that can be a Rafaela, Matilda. So yung damage dealers possibly dito ng TLPH, madaling maililigtas ng Guiding Wind the moment na mag-Raging Sandstorm itong si Khalid. So this pick of a Matilda, I think, is a very good pick. But still, open yung Eve, open yung Nolan. Ang dami Ayan. pang opens right now. Nolan. Okay, Hayabusa. Okay, Julian na Hayabusa yung jungle matchup natin. Di present si Nolan. Pwede pa rin naman i-pick ng TLPH dahil nga nilalaro din ni Sanji yung Julian post 4. It's quite risky though against the likes of the Cho and the Hayabusa kasi essentially wala kang takas sa Ogi Shadowcare kapag nagamit mo na yung enhanced dash. But still, there is that flex factor that could come out from TLPH. Ang malaking question mark dito is sino mauuna doon sa Alice.
Kasi Yes. kapag binandito yung Harith, there's a good chance na mauna ang RSG pagdating sa Praise Alice the pick. stars Medyo malabo na and actually yung see Alice sa your DLPH path. dahil meron silang magic damage jungler. So very high chance na makita natin yung Alice that could come out from the side of RSG. Wrapping up the first phase of the picks and the bans, just like what Midnight has mentioned here, parang isa sa mga bagay na medyo naninibago lang ako ng slight for Coach Panda is the Hylos is no longer there. Wala na. right? Just like what you guys have mentioned, yung mga magic dealing damage heroes ay unti-unti nang tinatanggal para sa RSG. So medyo nauubusan na talaga ng options itong si Kusei to go up against a lot of engagement and crowd control from the side of TLPH. But here comes RSG Philippines. Sila naman, yung medyo may magic damage din na kulang talaga ng sobra, so they're gonna have to, find that in some sort of way. Tingin ko, Eve Valentina. Kilala ko yun, nandito yung last week eh. Oo. Eve Valentina. Pakalbo na talaga Oo siya. nga. Eve Valentina yung possibly iban dito ng RSG Philippines because up until now, no, hindi pa natin sure kung sino yung mapapost for dito sa kupunan ng TLPH. Pero if they do that, medyo magkakaubusan ng heroes. And right now, no, since nakita na natin na isa na yung mga naban na heroes, ay na-pick rather, ng TLPH ay yung Julian, magic damage. So at this point, medyo masusure na natin na in a way, yung gold lane nila magiging physical na. Yeah, ang ganda ng Vexana ban na ginawa dito ni Coach Panda. It's something that will disrupt the Khalid and the Joe. Lalo pat kaya din kumuha ng vision ng Vexana with second skill sa mid bushes. So it's a very telegraphed ban coming out from RSG. TLPH, pwede sila mag-double down dito. Since tinanggal na nila yung Harith, might as well tanggalin nila yung Alice. Unless, ang gusto nilang gawin dito is ibigay nila yung Alice, then get Benecuity the Lunox gold. Lunox, oo. Alice Lunox magiging trade at Nathan ang magiging desisyon na meron sila. Eve, Valentina, and Aurora are still open for RSG Philippines. So, pwedeng, kasi mukhang kukuha na rin naman either way si Sanji ng hero niya pagkatapos mag-pick ng isang hero dito ng RSG. Yep. Or pwede nila gawin dito actually i-rush yung Alice. Oh, they got the Claude! Sabi kasi sabi ni Coach Panda rito, wala kayong physical Kunin namin yung huling pantapat kay Alice. Yeah. And now you're kind of forced into scenario na ang natirang option dito is yung carry. Kaso lugi ka rin in a way kasi ang daming papasok dito from the side of RSG. So might as well look into other options. Melissa. Maybe, get the Melissa. Kaso may Hayabusa, Khalid. These two heroes don't mind playing into the, the go away of the Melissa. Siguro, oras na para ilabas yung mga Beatrix. Pwede ka na naman bumalik sa Roger. Ayan na. Kari. Kari, Tig. Upos pa rin yung ano, Yeah, Matilda. Post Well, for Matilda, this yeah. lineup by TLPH, the reason why nag-opt sila, mag-go ng post 4 into this Matilda is because hindi naman sila kukulangan ng magic damage either way because they have the Julian. So, if you're wondering kung bakit naging ganon, baka magkulang sila sa control, enough naman because they have the Tig and they have the Julian either way. Parang ganda nga ng Eve dito sa ito. If nga, Eve, Farsa, although may Matilda tsaka Matilda Arlot, pero parang sobrang tempting lang nung ang taas ng poke capability nila na basta mag-feathered airstrike ka, kahit pasukin tayo nung Tig Arlot, may Khalid kasi, may pang re-engage sila. And then you also have to play into the Claude. So pwede nilang kunin yon unless may ibang iniisip dito yung RSG. They go for the Eve. Ganda ng Eve pick, honestly. so now, with this Eve, makikita natin na yung lineup na meron yung RSG Philippines ay sobrang papasok talaga. Pag naglatag na ng real world manipulation si Aqua into this Eve, kailangan lang maging mas careful, I would say, ng TLPH into going on to these fights because now that we have been seeing this lineup, medyo makakalamang talaga yung Raiders in terms of entirety ng game. Yep, actually yung early game, crucial to for RSG, lalo pat lamang sila sa early game. Pwede nilang i-replicate yung ginawa ng Liquid PH versus Smart Omega last week na inunahan sa jungle dito yung kalaban nilang jungler. Both the Cho and the Khalid can go level 1, invade na nila yung jungle kahit flickera nila just to get the early game advantage. Kita natin yung isa sa mga picks dun sa scrims na medyo win streak talaga ang RSG. But TLPH has the Matilda in the mid lane. Casters, pasok. Mapapagana nga ba ang Matilda mid lane mula dito sa Team Liquid PH o magtutuloy-tuloy Welcome to ang Mobile RSG Philippines? Legends. Ladies and gentlemen, game number 1. RSG Philippines versus Team Liquid. Burrito at Ate Chantel. Exciting to kasi ngayon na lang uli ako halos nakakita ng Matilda na mid lane. Oo, tsaka yung mga ganyan kasi, palikutan niya ng utak ko baga kung paano nila pagaganahin yung mga gantong klase na mga heroes. Tsaka,
kung iisipin mo, no, may Julian ka na, tsaka Matilda, yung poke na kaya nga gawin as early as possible. So, ito muna, mga pokes talaga agad, yung nakikita natin, no? Umpisa pa lang ang laban namin. Ito na yung Kali ni Devor. So, medyo may paghiwa lang na gagamitin na sa moment na yon. Mala shawarma moves. But yeah, it's more on the orange buff muna para sa TLPH. Parang pinaparamdam dito ng RG Philippines yung ginawa ng Team Liquid PH kahapon. The first one kagad para sa Saida. Napaganda para dito sa TLPH. Yung control nila was there. RSG, nandun naman yung gusto sana nilang gawin, nakulitin yung kanilang kalaban. So everything is the usual pa lang naman para dito sa ating dalawang kupunan. Si Irat, by the way, ay nagpupunta din doon na sa jungle area ni Zaida. So kakaiba din yung community prediction pala natin. Oo nga, sobrang laki no, para dito sa Team Liquid PH. Kasi nga naman, alam natin na medyo nasa slump din ang RG Philippines. Pero ginagawa din si Irad na pag-shadow out. Pero ang ganda ng, sabihin natin yung ikot dito na ginagawa ng Team Liquid PH habang 2v2. Dito mas may bandang ibaba, Light ay aatras. Zaida, nandun yung Hawks. Sakit na, kalahati yung buhay nila dito ha. Oo, napaka-importante ng mga ganyang poke, lalo-lalo na pag may mga malaking objective na pwedeng contest ng mga players at ng mga teams. So more on salubungan lang muna ang ating makikita. So parang ano na to parang sabi natin week 7. Yung lahat ng mga pwede mong ilabas ay kailangan mo nang ilabas. Probably ganun din, kaya nakakita tayo ng Khalid din for Nibor. So ito na yung turtle, sinisimula ng side ng TLPH, si Light, and then ito for the Vision, ni Waswell ay ready na rin. Pero sa side pa rin makakakuha dito ng pakong. Uy, pero ngayon si Nibor naman lilipad. Itong si Sanji. At nakakuha na ng kill dito ang Team Liquid PH habang pasok na naman. Napaganda final slash na simula ang Sanford at siya rin natatapos doon sa buhay ni Aqua. So 2-0 na agad para sa TLPH at sinisimulan pa nga dito ni JP na palayo pa sa ilalim ng Cory. Kaya naman double kill na para kay 4D nung moment na yun. Okay, may number 1 na kagad sa kasalanan dito ni JP na huli. Itong si Light. At dito tayo dapat pumuus no, sa mga ginagawa ni JP. And alam naman natin kapag ang mga ganitong klaseng hero ang kanyang gamit, mag-i-expect ka talaga na sulit yung mga implosion. Hindi naman may pag-delay pa siya na ginagawa. And yung mga ganyang klaseng galawan, malaking impact yun. Lalo na pag jungle cut, nagmamadali kang kumuha ng mga resources mo. Kasi nabigyan din si Irad kanina, napaganda na sinabi mo yun. Kasi the more na-delay ka, the more na hindi mo mahahabol yung jungle ng kabilang team. By the way, pinag-uusapan natin yung hero ni Sanji dito, which is Matilda. Naka-CD reduction pala yung 5%. Sinabi natin, parang ang term nila na ngayon ay unli yung first skill niya. Tapos meron pang cooldown reduction. So imagine again yung pokes na sinasabi natin, hala pa man. Ganun limahan dito. Si Light nakakita! Pero si Sipa pa rin, Freaker, at mag-shoot po out. Mukhang mababaliktad pa nga, pero yung si JP ay napunay na nga dito ni Aqua. Si Sanji naman medyo masasaktan doon sa Lillward manipulation. Ni Boro almost low on life. Pero may quick Sandguard. Grabe yung, yung tension nung moment na yun. Imagine mo nasa 3 minutes pa lang tayo ng laban na ito. 5 na kagad din nagsasama-sama mula sa Team Liquid PH. And dito mo masasabi na, na yung composition talaga nila, design para sa mga ganong klase. Pero ang ganda ng sipa na ginawa dito ni Light. Hindi nga nakapindot ng, kumbaga, ang ginawa na lang dito ng Team Liquid PH. Sige, bigyan na natin si Daddy Japes. Trade na lang sana tayo ng isa, pero hindi kasi ganun at hindi pumabor sa kanila yung naging laban na yun. Oo, so eto na. Ito na din yung laban natin sa may bottom lane. Yung sungkitan at saka yung Desert Tornado habang yung turtle sisimulan at kinuha na nga dito niya Zaida. So far things are looking good para dito sa TLPH. Now Aqua naman has the glowing wand para dito sa ating game. Okay, ilang segundo na lang ay mawawala na rin yung mga energy shields. And ito yung nakakapagtaka, no? Walang fully nakapag-capitalize. Dahil nga naman puro action ang kanilang pinapakita dito. Very cutie. Available na rin yung kanyang corrosion site. So, kaya pala din bumabaon na yung mga damage niya kanina. Nung nagkumpulan sila doon sa may bandang gitna. And maagang Demon Hunters naman para dito may Jose. Kasi nga naman, ang daming frontline hero. May shield pa from Sanji. And yun talaga yung kailangan mong sagutin. Pero may sagot ata dito Team Liquid. Implosion para kay JP. At dahil dyan, tatargetan na nga dito si Irabi na makakatakas pa. At pwede pa yatang diretsuhin. Dahil ginamit na yung conceal, sasalubungin yata ni JP. Pero nandito rin si Aqua. So tatlo laban sa apan if ever dun sa may bottom lane. At merong pokes na gagawin. Dito yung mga players pero disiplina pa rin ang paiiralin. At ang nakakapagtaka dito, no, hindi naman ganun kataas yung clear wave dito ng Team Liquid PH, pero napakabilis kasi nilang mag-clear dito. Dahil nga, sama-sama sila nag-clear, kagaya niya, nag-clear dun sa gitna, ibinigay dito kay Benny Cutie, at na-transition kagad sila doon sa may top lane. At kailangan sagutin ito ng RC Philippines kasi in terms of rotation, mabilis talaga para sa Team Liquid dahil meron silang guiding wind mula dito kay Sanji. Oo, tsaka meron pa nga damage din pa nagkataon, di ba? Doon sa habang lumilipad. So, hindi sa may top lane talagang hindi tinatantanan. So, mainit ang
nangyayari. Pero again, yung disiplina na binabanggit natin ay nandito para sa ating dalawang kupunan. Pagandahan na to ng pasok talaga eh. Pagandahan na ng setup play manggagaling dito kay Nibor or kahit nga kay Light. Kasi kanina yung 5, Oo. pinasok niya. Pero may sagot din lagi kasi yung TLPH. But so far, lamang sila dito in terms of gold. Ang magiging katanungan na nandito, no, paano yung instant kill mula dito sa RC Philippines? Kasi normally kapag meron kang Chono, sinasamahan niya ng mga carry, sinasamahan niya ng mga burst type ng mga mages. Pero kasi ang napili nila dito is yung continuous damage na magmumula dito kay Aqua. Pero again, nag-agree ako dun sa sinasabi ni Midnight na maganda nga yung river manipulation dahil nga dun sa team fight presence na meron ng Team Liquid. Pag nagsimula na yung laban, nagpupulan na sila, tsaka lang papasok si Aqua. Lalo na naka-purify din naman siya dito. So kailangan lang maging maingat si Aqua, lalo na may isang gun na siya. Oo, so yung ano din kasi reward manipulation by the way, ako parang lagi nakagilid. Yung kakaiba yung yung pwesto. Oo. Parang lagi nakalikod doon sa direksyon na pupunta ng mga players. By the way, habang ina-explain natin yung reward manipulation, nakuha na pala dito ng TLPH. Yung Turtle, Sir Eagle. Para lang i-zone. Ito na yung reward manipulation na sinasabi natin at napalayo yung sipa doon kay JP. Kaya naman magbibigyan. Dito ni Rad. So malinis na pagkaka-execute para dito sa mga Raiders. Yung pala yung naging sagot dito ng RC Philippines. No? Wala silang instant pero pag marami kayo na kumupol doon, pero kaya din sabi niya kasi si Saida ata may ipit, kaya lang nandun yung saktong guiding wind. Oo, eto na si Sanford. Si Sanford ang nasa harap. Kaya naman si Aqua biglang nagitik. Shadow Kaya kill. si Sanford mapatay na rin. Napakita fierce doon para kay Kusei. Si Sandy tumawala ng buhay. Si Sandy ganun na rin. Pero lalabanan pa rin. Dito ng RSG. Rad with a kill. So 2 players down para dito sa TLPH. Yung nagiging problema dito ng Team Liquid PH, no? Right after nung combo ni Saida, kapag wala siyang napitas, kapag wala siyang nakuha, medyo bitin na yung damage nila. Lalo na nakamatilda kasi sila dito. So parang ang nangyayari na lang, nagiging additional na support or supporting system dito si Sanji. No? Kasi kapag after nung mga combo ni Saida, wala na siyang pandash, wala na siyang pantakas, yung sword niya, at nagamit na niya, isusunduin na lang dito ni Sandy. So kailangan nilang antayin yung mid to late game, lalo na nakakari naman sila dito. No? Oo, so parang muna, kailangan kalmalicious lang Kalma muna. lang. Kaya pala nangyayari sa kanila ngayon, parang sinasagot lang nila yung gustong gawin sa kanila ng RSG. Kaya din pala very aggressive ngayon si Laita, by the way, against them. So mainit ang nangyayari dito. Kung may hit map lang, yung ating laban, napakapula na dito sa side na to, tsaka sa may top lane. But looking at things right now, lamang pala si Benny Cutie, by the way, in terms of gold, laban na dito kay Kusei. Yeah, magigets mo rin kasi ang aga ng double lane niya, no? Kasi kung iisipin mo on paper, Claude ay mas mabilis talaga mag-double lane. Pero kasi laging kasama ni Benny Cutie si Sanji, laging humahati din si JP. So ang bilis nila nakakapag-clear at nabibigay talaga nila yung kailangan na gold dito kay Benny Cutie. Ngayon naman ay Lord ay available na rin. Nasa 9-minute mark na tayo. Nakabag si Nibor. Sama-sama na rin dito ang Team Liquid PH. Naka-flow naman ng maganda ang magkabilang kupunan. Let's see kung sino ang magsisimula. Oo, baka bigla din sumipa pa nagkataon. So hindi muna, nakakatitigan lang muna yung mga players natin. Ito yung mga titigan na dapat bawal mahihipan para hindi lumiko yung tingin. Kasi napaka-inam na ikaw yung makakuha ng gantong Lord agad para ikaw na yung mauuna dun sa kalamangan. Speaking of pag-una, no, nakauna na rin dun sa mga bush na gusto pwestuhan dito at Team Liquid PH. Lalo na, kompleto ang mga kits. Available din ang mga flickers and purify from Benny. So yun, ay burst. Equal implosion! Tatlo sana tatamaan pero dalawa nakapag-flicker out. Yung isa, ginamit na rin yung Certain Eagle. Sino target nila? Papasok na rin dito yung reward manipulation. 4 na players dito ang humabol kay Sanji. Pero may sagot dito na paggamit na for Sanford. Meron pang vengeance para sa kanya. Killing spree na para kay Rad. May double kill para sa kanya. Oh no, tatlo bumagsak. Habol na naman dito si Nibor. Very cute. Kailangan tumakas. Pero pa naman siya purify dito. Pero nakipag-normala na. Kaya lang hindi niya kinaya na bawi yung lead mula sa RSG. Kasama pang Lord. Nabaliktad pa nga dito ng RSG. Dahil dyan, bumaliktad na talaga. Yung Lord nga ay kanilang nakuha. Pwede pang diretsuhin. So, una makakadepensa para sa may ibang mga resources ng TLPH. It's gonna be Sanford and even Saida. Pero anong nangyari doon? Akala ko ang ganda ng set ni JP. Actually, sobrang ganda ng setup niya. Dalawa na huli niya kasi nga nakapag-purify yung isa. Kaya lang kasi nabitinan sila dun sa damage. Una si Zaida, nagko-commit ng skill doon sa Lord. Pangalawa, pumasok si Sanji. Kaya lang wala siyang kit na pwedeng ipang patay doon sa mga heroes na na-set-upan. At ang ganda ng counter-engagement na pinakita dito ng RSG Philippines to the point na nagsama-sama sila dun sa river manipulation. At dito na kumbaga ito na ang punto na kailangang umiwas ng Team Liquid PH. Lalo na sa mga team fight kasi pwedeng sabihin na it's a trap lang eh. Oh, parang yung mismong real world manipulation naging trap. Oo. Para siyang naging kumunoy. Kasi dun din gumagalaw yung mga players ng RSG at that time. So hindi na makapasok dito yung mga players ng TLPH. So masisira na yung Torre dito sa may baba. And for TLPH, another
Lord yata ang kanilang pwedeng gawin. Or pwede rin ipilit actually. Pwede ba yun? Parang si Sanji tsaka si JP yung lilipad, tapos diretso set. Pero depende kasi kung may purify na ulit si Ako eh. Oo, sobrang depende yan kasi kailangan mong piliin kung pang-engage ba yung grinding wind or pang-disengage, no? Kailangan mo mag-ingat dito kasi right after yung setup ni JP, kailangan makapagpatumba kagad kayo. Ang problema kapag hindi kayo nakapag-takedown, may bawi. Maraming mga skills na pambawi dito ang RSG. Andyan si Nibor, puro AOE pa naman yung damage nila. So I think nakikita rin ng RSG Philippines no, yung downside ng ganitong klase dahil mula sa Team Liquid PH. Ayun na naman, si JP nasipa, may parang splash para dito kay Sanford. Si Sanji pumasok na rin. Manipulation. Pero yung meron pinihit na makita basic duet para kay Kusei. Nandun sa may likod, nandito sa may likod, pero sa harap. Si Irada ay unstoppable na, ang dami nangyayari! Si Jose ngayon 1v1 sila ni Sanford! Alis mo na dito si Jose pero nandun yung BMI. Atras muna dito magkabilang kupunan. Pwede bang humabol? Pero ang magiging call na dito ni Sanford ay mag-clear doon sa may bandang itaas. Ang dami nangyari sa laban na yun, ha? Oo, sobrang dami nangyari. Nawala kami, kakagaling ko lang galing sa paus. Panoorin natin, we watch the instant replay. Ayan, tingnan natin. Galing sa Infinix, itong replay na to. Ayan, ang ganda ng implosion pero sobrang sakto nung rearward manipulation. Pero ang ganda na naging call dito ng Team Liquid PH. Okay, asan si Aqua? Puntahan natin. Tatlo agad yung bumungad sa kanila. Pero may outplay dapat na magaganap dito. Kaya lang, rumespeto ang isa't isa. Rumespeto sa isa't isa. Itong si Kusei at si Sanford. Pero ngayon ay dahan-dahan na natin nakikita din yung damage ni Benny Cutie, ha? Oo, pumrihit siya nung moment na yun. So, 11-13. Guys, 13 minutes pa lang sa ating laban. So, meron na nga Lord dito na pwedeng pag-agawa ng ating dalawang teams. At grabe yung pulso. Pulsuhan kasi usually si Chu eh. Oo. Si Cho. So, grabe yung mga pulsuhan dito ni Light. So, lahat talaga ng mga sipa niya ay full force dito ng RSG task force. Kaya every time na mayroong masisipa, automatic agad na parang medyo saglit na lang yung moment doon sa player na yun na makapagbitaw ng kahit ano ng mga skill. Kaya sumakto din, meron ng immortality si JP. Labanan na to ni Light at saka ni JP. At saka ang malupit dito, yung targeting na ginagawa dito ni Light, no? Parang sa 5 member na magkakasama, paano mo nahanap yung rightest target at masipa, no? And again, dito nagmamatter yung experience din na hawak-hawak ni Light, no? Medyo matagal na panahon na rin natin siya nakikita. And ngayon ay nagre-reflect na ito habang si JP naman, kailangan lang niyang tibayan dahil nga naman siya lang ang mag-check ng bush dito. Walang sino man ang pwedeng makauna bukod dito kay JP. Oo, tsaka siya talaga yung kailangan maging matapang kasi may hawak yung kalasag. Ayun na yung kalasag na sinasabi natin, implosion tinawag na. Si Zayda makakakuha ng kill at papasok yata mga players. Double kill para kay Zayda. Shadow kill si Light, si Klaya at mawawala! Triple kill na para dito kay Zayda. At pwede durotsohin yung tore dito sa gitna. Grabe, sunod-sunod yung mga setup Ay, right after ay, the ay! final shots. Pero kailangan pa kasi Rad, the shadow out. Dire-diretso sila, dalawa lang natitira dito para sa RSG, ha? Is this it? Mukhang endable ba? Ang call na TLPH. Ginamit din kasi ang kanyang place do it pero meron silang minion wave. Meron silang minion wave pero iba yung isang minion. Yung TLPH at si Benny Cutie tumatower lock lang. Kinakalmot lang yung base dahil TLPH para sa game number 1. Hindi kalmot, kundi mga shurikens ang pinaulan dito ni Benny Cutie. Ladies and gentlemen, isang malinis na clash lang. Natapos sa Team Liquid ang laban. Oo, parang nag-antay lang sila ng perfect